Sanay na sanay sila magsalita ng kasinungalingan. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ba't hindi na talaga tama nitong si Alan Peter Cayetano? Mukhang malaki na sayad. Mukhang talaga medyo maluwag-luwag na tornilyo. Isipin mo pati itong si Kiko D na grandson ni Cory Aquino. Pinagbibintangan na dinidiktahan daw ng Malacanang. Dinidiktahan daw ni PBBM na imposibleng mangyari. At saka itong si Kiko D, alam naman natin na very independent person ito. Alam niya ang kanyang ginagawa. At meron itong sariling paninindigan at meron itong sariling pag-iisip. Alam niya ang kanyang galaw sa politika. At alam niya yung mga pinagsasabi niya. Pero kung magbintang itong si Alan Peter Cayetano, para bang akala mo alam na alam niya? Katulad ng pagbibintang niya kay Tito Soto, kay Senator Ping Lacson, kay dun sa Tulfo Brothers na mga tuta-tuta raw. Special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, 'di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko diyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami diyan, 'di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo basta. So ang point ko lang, just remember who you are, Kiko, 'di ba? Kiko D ka Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos, di ba? So don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases, di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam, di ba? So paano naging obstruction of justice? Ganun siya magsalita yung akala mo siguradong-sigurado siya, akala mo may hawak siyang ebidensya. Pero ganito na sila. Nasanay siya sa style nila Digong Duterte. Itong si Sara Duterte, ganito rin yung style na ako sa tatay niya. At ito ang ina-adapt ngayon ng mga DDS supporters. Puro propaganda. Yung araw-araw sila magsasalita ng kasinungalingan. Araw-araw yan. Of course, ang naniniwala dyan, yung mga DDS. Yung mga kapwa nila DDS. Pero nagbabakasakali sila na yung mga katulad natin na ibang tao na hindi naman tayo DDS, at hindi naman tayo nagpapagamit sa politika at may sarili tayong pag-iisip, nagbabakasakali sila na baka sakali maniwala tayo sa kanila. Ganyan itong style nitong si Alan Peter Cayetano. Araw-araw siya magsasabi ng kasinungalingan. Araw-araw. Pipilitin niya yan dun sa kanyang online selling. Ibebenta niya yung kanyang opinion, ibebenta niya yung kanyang kasinungalingan. At kinukontra siya nung kanyang kapatid. Itong kapatid niya na mas magandang lalaki at mukhang mas maamo ang mukha, hindi mukhang demonyo, itong si former Mayor Lino Cayetano. Ang tino nito Ito, siya pa tuloy ang nag-apologize dito kay Kiko D sa pagsasabi nitong si Alan Peter Cayetano na nagpapagamit itong si D or si Mr. D, si Kiko D, sa Malacanang, nagpapagamit kay PBBM. Nire-remind pa ni Alan Peter Cayetano na ikaw ay isang Aquino at hindi ka Marcos. Hindi Marcos ang apelyido mo. Ang sakit magsalita nito. Yung pananalita niya na akala mo siguradong-sigurado siya, akala mo may basihan siya, lalabas at lalabas sa bibig niya yan. Style na style ni Digong Duterte, style na style ni Sara Duterte. Mahilig sila magsalita ng walang basihan, walang pinanggagalingan, basta propaganda lang. Ang importante sa kanila, marinig yan ng mga DDS para hindi sila bitawan ng mga DDS at baka sakaling marami silang makumbinsing ibang tao na hindi mga DDS, hindi nila titigilan yan. Ito yung trabaho ng mga PR firms. Ganito ang ginagawa nila, walang tigil ng propaganda. Hindi po titigil yan hanggat nasa politika sila. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kasinungalingan ng mga taong ito. Sanay na sanay sila magsalita ng kasinungalingan hanggang sa maiboto na naman sila ng mga tagahanga nila at baka sakali maiboto rin sila ng ibang tao na mapapaniwala sa propaganda nila. This is nothing more than propaganda. Puro propaganda lang po ito. Kaya mag-ingat po tayo.
Walang lumalabas sa bibig ng mga DDS na to. Uulitin ko, nangunguna na dyan si Sara Duterte at itong sila Alan Peter Cayetano, itong sila Bongo, itong sila Amy Marcos, itong sila Marcoleta, itong sila Robin Padilla, ang bukang bibig po niyan, propaganda. Puro po kasinungalingan. At ang basehan naman natin dito, itong pinuno nila na masasalang na sa impeachment case, come July 6 yata, mag-uumpisa na trial, makikita natin kung gaano kasinungaling itong si Sara Duterte. Makikita natin kung paano siyang ilalampaso ng prosecution at paano nilang didepensa ng kasinungalingan nila. Dito, kitang-kita po yan. Kaya, abangan po natin. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Pakishare na rin po para maraming makabatid, makarinig ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.